Welcome to Bethel Online Education Hub. Learn anytime, anywhere. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more. Let's learn together, the Bethel way. Good day, everyone. Now let's proceed to our second topic, the geographic, linguistic, and ethnic dimension of Philippine literary history of pre-colonial to contemporary, a taste of Filipino literature. So, ang panitikang Pilipino daw ay salamin ng ating pagkatao, kultura at pagpapahalaga sa pamamagitan nito. Natitikman natin kung sino tayo bilang mga Pilipino, ang ating mga karanasan, damdamin, pangarap, at pakikibaka mula sa mga sinaunang epiko tulad lang ni Biag ni Lamaang, kung saan daw hanggang sa mga modernong tula at kwento na ipapahayag daw natin ang kaluluwan ng ating mga lahi. Then, ito din ay isa din sa one of the most powerful thing about Filipino literature, that its use of language and emotion. In every story or poem or song, we can feel the love for family, then respect for elders, faith in God, and a strong sense of community. These are the values that remain important in Filipino life even today. So, habang binabasa nga natin ang mga akda ng pampanitikan, naalala din daw natin ang kasaysayan at kultura, kung saan daw tayo ay natututo katulad ng kabayanihan ng ating mga ninuno, sa kagandahan ng ating kalikasan, at syempre sa mahalagang aral ng nakaraan. Samantala, ang mga makabagong manunulat din daw ay nagbibigay ng liwanag sa mga issue at karanasan ng kasalukuyang henerasyon. Sa kabuuan, ang panitikang daw Pilipino ay hindi lamang koneksyon o koleksyon ng mga salita, kundi ito din ay isang lasa sa ating pagkakilanlan. Ang pagtikim nito ay pagtanggap at pag-unawa sa yaman ng ating kultura bilang mga Pilipino. So yun nga daw ang Filipino literature o pampanitikang Pilipino. At meron din tayong mga ilang halimbawa ng pampanitikang Pilipino kung saan ang karaniwang nating ginagamit katulad lang ng epic. Example na dyan si Biag ni Lamang from Ilocano. Ito daw ay isang kwento ng isang bayani na may kakaibang lasa o lakas, karunungan at mula sa pagkasilang. Hudhud ni Aligoyon. Ito daw ay galing sa Ifugao. Tungkol naman daw sa tapang at karangalan at kapayapaan. So yung ang epics daw ito yung mga kwento ng ating mga bayani, kung saan pinapakita yung kanilang mga lakas, karunungan at iba pa. Meron din tayong tula. Siyempre, ang mga Pilipino magagaling din sa paggawa ng tula. So, meron ditong example, ang nakalagay dito, Ako ang Daigdig. Ito daw ay sinulat ni Alejandro Abadilla, isang makabagong tula kung saan daw ay nagsasaad ng pagkakalanlan ng Makata. At sumunod yung Kay Bayan Ko, nasulat ni Jose Corazon de Jesus, isa naman daw makabayang tula na naging awit, protesta. Siyempre, meron din tayong maikling kwento. Una na dyan, sa Bagong Paraiso ni Efren Abweg, kung ang kwento daw na ito ay about sa pag-ibig ng kabataan at pagbabagong dulot ng laki. Meron din tayong sinulat ni Carlos Bulosan, My Father Goes to Court, isa daw nakakatawang kwento tungkol sa kahirapan at katarungan. Siyempre, hindi mawawala dyan yung alamat or sa English ay legend. Example na dito ang alamat ng pinya, alamat ng sampagita. Yun yung mga kwento natin o ginagawang makabuluhan. Example, yung alamat ng pinya, ito naman daw ay kwentong pag-ibig kung saan sakripisyo at nang nagbigay daan sa bulaklak ni Sampaguita. Next, yung awit o korido. Ito daw yung song on metrical in romance in English. Example na dyan, Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Isa daw obra na puno ng damdamin at aral, pag-ibig. At sumunod din ang Ibong Adarna, kung saan isang patulang kwento na makikipagsapalaran ng mahika at kabutihang loob. Siyempre, hindi rin mawawala ang spoken word poetry, kung saan ay tinatawag ng modern literature or tinatawag nating spoken poetry.
Siyempre meron din, isinulat diyan halimbawa na si Juan Miguel Severo. Ang title ng tula ng ginawa niya, "Ang Huling Tula na Isulat Ko Para Sa'yo." Ito daw isang makabagong tula kung saan, tungkol sa pag-ibig at pagdimot. So yun yung mga example ng, pampanitikang Pilipino. So next slide, let's proceed about the key asset and notable words of Filipino literature. So yun nga, kasama na dito yung poetry, short study, novels, plays, and contemporary literature. So in number one, ang poetry dyan, ang example is si Jose Rizal. Si Jose Rizal daw ay a national hero. Rizal wrote poems that inspired the Filipino Revolution against the Spanish colonization. His poem, Ala Patria, to my country, it is significant for work. Then meron din dyan si Emilio Jacinto, another revolutionary figure. Jacinto poems such as Liwanag at Dilim, or Light and Darkness reflect the struggles for freedom to short story. Sumunod dyan yung short story ni Carlos Bulosan. Ito daw his colleague American in the Heart captured the Filipino immigrant experience and the United States. Then kasama na dyan syempre si Mariano C. Villanueva, known for his short story, The Epic Rural Life and the Complexity of Filipino Society. Then, pangatlo na dyan yung novels, yung No Limit Tangere and El Pueblo ni Dr. Jose Rizal. So, ito daw ay critic Spanish colonial rule and advocate the for reform. Then, sumunod daw doon yung The Woman Who Had Two Novels by Nick Joaquin. So, a modern classic that explore identity and culture, conflict in post-colonial Philippines. Then, syempre, hindi mawawala dyan yung plays. So, meron dyan, example natin si Rolando Tino, known as for his work that blend traditional Filipino themes with modern theatrical techniques, and si Lamberto E. Antonio. His play often address the struggles of the Filipino people and the complexity of their identity. Siyempre, ganun din yung contemporary literature. So, dun sa contemporary literature natin, nababanggit din natin yung iba pang national artists sa subject na yon, right? Then, dun din nakapaloob din yung mga key aspect na yan. Meron pa at madami pang mga importanteng kasama sa mga notable works of Filipino literature. Siyempre, umpisahan natin yung contemporary literature. Meron tayong fiction, authors like Miguel Shusco and Liza Magtoto explore the contemporary issue through narratives. Then, meron din silang poetry. The rise of spoken word poetry has brought new life to literary scenes, with a poet like Juan Miguel Severo gaining popularity. Then, doon nga sa poetry, kaya na rin natin itong gawin. Kaya din natin gumawa ng piece. Kaya natin gawing makatotohanan yung mga ginagawa natin. Saan pwede din natin i-relate sa buhay. Maraming pwedeng paggamitan o gawan ang poetry. Ganon din sa mga novels, short story, yung mga plays. So, yung mga yan, pakitandaan, baka sa sumunod na subject ay sumunod na lesson ay magkaroon tayo ng quiz. So, a taste of Philippine poetry. Let's proceed. So, Ilocos Region, Norwest Luzon, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, bordered to the west by the turbulent South China Sea, to the east by Cordillera Administrative Region, and northeast and southeast by the Cagayan Valley, and the south by Central Luzon. Ito the most of the inhabitants of the Ilocano homeland are concentrated along a narrow coastal plain. So, a Philippine poetry is a beautiful expression of our feelings, belief, and culture that reflects our soul.
of the Filipino, our joy, sorrow, dreams, and love for the country. Through poem, we hear the voice of the heart, whether we speak of love and nature, struggles, then hopes. So, a taste of Philippine poetry is traditional poems like Tanaga and the Dali are the short but deep in the meaning. They teach us a lesson and highlight Filipino wisdom. Meanwhile, the modern poetry has become more creative, tackling issues like social justice, identity, and love in today's world. So, maging ito daw ay nakasulat sa Pilipino or Ingles, kung saan ang mga katutubong wika daw ang panulaang Pilipino ay patuloy daw na nagiging tulay sa pagkakilala at pag-unlad ng ating kultura. At bawat tula daw ay tila isang tikim ng pagkaka-Pilipino, makulay at malalim at totoo. So, meron tayong mga halimbawa ng tula sa Pilipinas. Una dyan yung tinatawag natin tanaga o tradisyonal na tula, kung saan meron ditong example, ang hindi marunong magmahal sa sariling ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Ito ay galing kay Jose Rizal. Maikli ngunit makapangyarihan ang paalala at pagpapahalaga sa sariling wika. Yun ang tulang ginawa ni Jose Rizal. Then meron din tayong tinatawag na makabagong tula. Tungkol naman to sa pagmamahal sa sarili at pagiging totoo sa damdamin. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang mahalin ka ng iba. Kung hindi kaya niyang tanggapin, hindi mo siya kailangang ipaglaban. Then, sumunod, spoken word poetry. Ito daw yung tulang pasalita, kung saan dito din magaling ang Pinoy. So, mula ang huling tula na isinulat ko para sa iyo, ito ay sinulat ni Juan Miguel Severo. Ito daw isang masakit ngunit makatotohang tula tungkol sa paglimot at paghilom. So, meron ang nakalagay dito sa notes ko, hindi lahat ng minamahal ay kailangan ipaglaban. Minsan, kailangan din natin piliin ang sarili natin. So, yun nga, sabi masakit daw yung tula at mga totohanan. So, yun yung mga a taste of Philippine literature or poetry sa atin. So, now, a taste of Tagalog essay, Calabarzon. Ang sanaysay daw ng taste of Tagalog ay tumatalakay sa halaga ng rehiyon ng Calabarzon, kung saan daw binuo ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon bilang puso o ng kulturang Tagalog sa Pilipinas. So, meron tayong itinuturing ang Calabarzon daw bilang duyan ng wikang Tagalog. Dito din daw nagbugat ang maraming tradisyon sa pamagitan ng sining, ng pagpapakilala sa pagka-Pilipino. Siyempre, pagdating sa kasaysayan, malaki ang papel ng rehiyon, kung saan ang kasaysayan ng bansa, lalo na sa revolution laban sa mga nanakop. So, maraming bayani din daw at makasasayang lugar ang matatagpuan dito. Then, ganun din pagdating sa ekonomiya, ang Calabarzon daw, isa sa pinakamaunlad na rehiyon sa bansa, kung saan nakapabilang ang Cavite at Laguna, kilala daw sa pabrika at industriya. Ang Batangas naman daw ay mayaman sa agrikultura at turismo. Then, sa Rizal at Quezon naman ay may ambag sa sining, kalikasan at kabuhayan. Sa kabuuan daw, pinapakita ng sanaysay ng Calabarzon ay hindi lamang isang rehiyon kundi isang haligi o pagkakakilanlan ng Pilipino, kung saan mayaman sa wika, kasaysayan at ambag sa pag-unlad ng ating bansa. So, yun nga yung A Taste of Filipino or Tagalog essay in Calabarzon. Tandaan yung mga examples natin or yung mga paliwanag.
So, syempre, meron din tayong mga halimbawa ng A Taste of Tagalog essay. Una na nga dyan yung pagkakilala sa Calabarzon bilang puso ng wika ng Tagalog. Kung saan daw ang tahanan ng mga Tagalog ay speaking na Pilipino. Kung saan daw umusbong ang wika, panitikan at tradisyong Tagalog na kinikilala sa buong bansa. Kung saan din ipinapakita din dito ang papel ng rehiyon sa pag-unlad sa wikang pambansa. So, may mga ambag sa kasaysayan ng Pilipinas, katulad na nga dyan yung ang lalawigan ng Cavite at Laguna. So, yun nga. Pakitandaan yung mga lugar kung saan mas nakilala ang wikang nagagalingan na mahusay sa Tagalog. Next, let's proceed to period of the Third Republic in 1981 to 1985. Poems during this period of the Third Republic were romantic and revolutionary. Many people's songs dealt with themes and were true to life goals of grief, poverty, aspiration, freedom, love of God, of country, fellow men. So, ang panitikang Pilipino sa panahon ng Ikatlong Republika sa taong 1981 hanggang 1985, ang panahon daw ng Ikatlong Republika sa Pilipinas mula sa taon na yon hanggang sa matapos ng taon ng 1985 ay isang yugto ng muling pagbabalik ng demokrasya, kung saan din daw matapos ang mahabang panahon ng batas militar uh, sumailalim ulit sa pamumuno ni Ferdinand Marcos, kung saan idineklara ang pagtatapos ng martial law noong 1981. Ngunit hindi tuluyang nawala ang mahigpit na kontrol ng gobyerno sa malayang pagpapahayag. So, sa panahon daw na ito, unti-unti din daw nagkaroon ng lakas ng loob ang mga manunulat at makata upang muling magsalita at maningil. Mas naging matapang ang tema ng mga tula, sanaysay at tula, marami ang tumalakay sa kahirapan, katiwalaan at karapatang pantao. Ganon din sa panlipunang kalagayan ng mga mamamayan. Bagaman, may takot pa rin sila sa panunupil. Naging instrumento ang panitikan sa pagpapahayag ng hinaing ng bayan. So, noon nga, yun nga, nagkaroon ng naging mahigpit o dumating sila sa darkness point kung saan lahat ng klase ng trabaho ay pinatigil at ang ginawa lang nila ay yung karaniwang paggawa ng mga nobela o poetry. Saan doon daw nila napapaliwanag o inaipapakita yung mga nararamdaman nila. Ganon din sa pagpapahirap sa kanila. So, kung nanood kayo ng Maria Clara, na-discuss din doon at nanonood kayo ng mga Philippine history, maintindihan nyo yung period of the Third Republic. Yung mga nilalaman ng mga nangyari noong sinaunang panahon. Yun nga, muling sumigla nga daw ang panunulat sa mga dyaryo, magazine at publications underground. Lalo lang naging aktibo ang mga manunulat sa campus, naglabas sila ng mga tulang protesta kung saan meron din dagli at komentaryong panlipunan. At nagpatuloy din ito ng mga organisasyon ng mga manunulat pagtuligsa sa mga pang-abuso at kapangyarihan. So, sa kabila ng mga limitasyon na yon, naging malinaw sa panitikan sa panahon na ito ay hindi lamang sining kundi sandata ng katotohanan. Ito din yung naging boses nila para lumaban o ipakita yung mga nararamdaman, lalo na sa kanilang nasasakupan. May ilan din daw kasi mga nawalang boses o natakot. Isang uri na ipaglaban gamit ang salita. So, yun nga, sabi nga dyan, yun, naging mahigpit, naging darkness yung pamumuhay nila noon dahil sa
period of the Third Republic, kung saan nakapaloob yung martial law. So, kung nanood din kayo ng mga news about kay Marcos that time, mas maintindihan o mapapalawak nito yung kaalaman nyo pagdating sa history, lalo na sa mga nangyari noon. So, example na natin yung matulang naging protesta sa panlipunang kamalayan. Una-una na dyan yung pag-ibig sa tinubuang lupa. Ito daw ay binibigkas sa mga rally at kilusang masa. Kung saan naging original na isinulat ni Andres Bonifacio, muling isinabuhay ito bilang simbolo ng nasyonalismo sa mga protesta noong 1980s. Kasama na dito ang tula ni Jose Maria Sison at Gelasio Gilero, kung saan tumalakay sa kahirapan, imperialismo at pananawagan ng pagbabago. Halimbawa na dito yung mga tula ng pag-ibig sa revolusyon ni Sison, mga dulang may diwang protesta, mga ibong mandaragdi, kung saan inilarawan ang kasakiman ng mga makapangyarihan, kalagahan at pakikibaka. Pagsamba sa walang Diyos ni Arilo Agacoli, ito daw isang dula na nagpapakita ng pagkukunwari ng mga nasa kapangyarihan at pananamantala. So, kasama na dyan yung mga sanaysay at artikulo sa dyaryo. Una na dyan yung Philippine Collegian ng UP Diliman, Malaya, and then Who is the Filipino ni Renato Constantino, isinulong ang pagiging makabayan. Siyempre, ganun din sa mga nobela at kwento, dekada 70 ni Luwalhati Bautista, bagamat isinulat noong 1983, ito daw ay makasining na paglalahad ng buhay ng isang pamilyang Pilipino sa ilalim ng batas militar at pagsibol ng mga aktivismo. So, syempre, tampok din ang mga temang kababaihan, pamilya, kalayaan at paninindigan. So, meron siyang ginawa na Bata-Bata Paano Ka Ginawa ni Luwalhati Bautista, kung saan inilantad ang tunggalian ng isang ina at aktivista ng isang patriarkal sa lipunan. Syempre, yung mga awiting Pilipino, nitinuring din nating panitikang oral kung saan handog ng Pilipino sa mundo. Unang-una na dyan ang bayan ko, muling sumikat sa mga kilos protesta. Mga kanta ng asin tulad ng Masdan Mo ang Kapaligiran, tula na may himig tumatalakay sa kapaligiran. So, ang panitikang noong 1981 to 1985, hindi lamang malikhaing akda, kundi naging kasangkapan ng panglaban at paggising sa kamalayan ng mga Pilipino. At naging mas matapang ito, higit sa mapanuri, at nagsisilbing boses ng ating bayan sa panahon ng panlipunang krisis. Next, about post-EDSA First Revolution in 1986 to 1985. So, people can speak their mind without getting reprimanded. The columnists become vocal and unrestrained. So, ang panitikang Pilipino sa panahon ng post-EDSA Revolution sa taong 1986 to 1985 ay naging pagtatapos ng EDSA People Power Revolution noong 1986. Muling naibalik daw ang demokrasya sa bansa. Sa panahong ito, sumigla muli ang panitikang Pilipino. At dahil sa pagbabalik ng kalayaan sa pamamayag, nawala ang mahigpit na sensura, kung saan naging mas matapang, malaya at mapanuri ang mga manunulat. Siyempre, tampok na sa panahong ito ang mga akdang tumalakay sa karanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng batas militar at mga naging issue sa panlipunan, karapatang pantao, lumaganap din ang panitikang makabayan, makatao at feminista. Tumaas din daw ang paggamit ng wikang Pilipino sa mga akda at umusbong ang maraming manunulat sa campus at labas ng mainstream media. So, may mga halimbawa tayo na akda. Una na dyan ang dekada 70 ni Luwalhati Bautista. Ganon din yung Gapo na ginawa din niya.
Tutubi, huwag ka magpapahuli sa maraming sa mamang salbahe ni June Cruz Reyes. Mga tulang sanaysay ukol sa karapatang pantao, kababaihan at demokrasya. Sa madaling sabi, ang panitikang Pilipino pagtas ng EDSA ay naging boses ng bayan, naging malaya, mapanuri at mulat sa katotohanan ng lipunan. So that time, ganun nga yung nangyari after ng batas militar o yung sumailalim sila sa darkness movement, nagkaroon sila ng kalayaan sa pagdating ng 1986 to 1985, saan din naging mapanuri daw yung mga manunulat, naging maingat. Then, ayun, mas napapatuloy natin yung pagiging o pagkakaroon ng boses ng bawat Pilipino. Ganon din pagdating sa kababaihan at demokrasya. So next, 21st century period. So the new trends have been used and introduced to meet the needs and face the new generation. So 21st century, learners are demanded to be ICT inclined to complete with the style and format in writing as well. So new codes or lingos are used to add flavor in literacy pieces. So 21st century, ito daw yung ika-21 na siglo sa panahon ng makabagong teknolohiya, kung saan ang globalasyon at digital media ay malaking ang naging epekto nito sa panitikan mula sa anyo ng pagsulat hanggang sa pamaraan ng pagbabahagi ng mga akda. Sa panahon na ito, naging mas bukas ang manunulat sa iba't ibang tema at estilo. So, nagkaroon tayo ng mga digital at online literature kung saan lumalaganap ang blogging, spoken words, poetry, and Wattpad story. Siyempre, lalo na yung e-books, kung saan daw ay mas pinadali o naging mas madaling maabot ng mambabasa sa social media. Katulad na nga dyan yung Facebook, YouTube, TikTok. Once na mag-post ka dyan ng nobela o poetry, madali nilang mababasa, madali nilang maiintindihan, madali nilang makakatch up kung ano nga ba yung sinasabi nung ginawang poetry na yun o tula. Naging malawak din syempre yung tema kung saan tinatalakay na din ang modern issue tulad ng mga mental health, LGBTQ, gender identity, and diaspora, climate change, and social justice. So yun nga, naging malawak, hindi lang nakapokus sa pangyayari noon. Mas nagkaroon pa tayo ng karagdagang pwedeng gawan about sa nutrition, about sa wika, about sa mga pangyayari ngayon o mga mangyayari. So, ganun din ang pagsanib ng tradisyon at makabago. Saan naman ito ay gumagamit ng makabagong forma pero may halong tradisyonal na anyo. Halimbawa na natin yung tanaga plus yung spoken poetry o yung tinatawag na spoken word. So, yun nga yung mga Pilipino magagaling sa paggawa ng tanaga at spoken word poetry. Siyempre, kabilang na din yung paggawa ng mga tula. Pag nag-type ka, pwede mo na i-encode sa laptop o sa computer, sa phone, yung paggawa mo ng kwento or story. So, yun yun. Then, may tinatawag din tayo multilingual writing, kung saan naman daw ito ay ginagamit ng Pilipino, English, Taglish, at mga wikang regional, katulad ng Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Kusa. Then, ganun din, mas bukas sa sariling karanasan. Ang mga akda ay madalas na personal o totoo yung ginagawa nila o galing sa karanasan ng kabataan at ordinaryong tao. So, diyan sinasabi na hindi lang about sa sarili natin, hindi about sa wika, hindi about sa mga sinauna, yung pwede nating gawan. Kumbaga, mas pinalawak, mas nagkakaroon tayo ng ideya kung ano ba yung pangyayari noon at yung pangyayari ngayon. Nagkakaroon ng comparison, pero mas pinili nating palawakin yung sinauna na pangyayari.
So, meron tayong mga halimbawa ng 21st century na akda, katulad na din yung Wild Wild Story. Yung example natin, yung Diary ng Pangit ni Dennis R. She's Dating the Gunster na ginapan nila Catherine Bernardo na Daniel Padilla, yung Diary ng Pangit, sila Nadine Lustre, James Reid. So, meron din tayong tinatawag na spoken word poetry. Unang-una na dyan yung sinulat ni Juan Miguel Severo, ang huling tula na naisulat ko para sa iyo. Kwentong Barbero ni Mark Gomes, a Words Anonymous. So, meron din tayo tinatawag na contemporary novels. So, una na dyan, yung ilustrado ni Miguel Schuschko, Nanalo Palangka at Man Asian Prize. Then, Smaller and Smaller Circles ni F.H. Batacan, a crime novel na tumatalakay sa sistemang Pilipino. Then, syempre, hindi mawawala yung social media literature, kung saan nagkaroon ng maikling tula at kwento sa Facebook at Twitter, o yung tinatawag natin ng microfiction or hugot lines. Yung mga hashtag poetry, hashtag poet threads, hugot series, at marami pang iba. So, ang pinaparating ng 21st century period o modern world, ang panitikan ng ika-21 siglo ay naging malaya. Nagkaroon tayo ng makabago o pagbabago kung saan nagbukas sa iba't ibang anyo ng tinig. Kung saan din ginagamit natin ito ng mga kabawat kabataan, bagong henerasyon upang ipahayag ang kanilang saloobin, na gagawa na rin nila magsalita laban sa mga issue at ipinapagpatuloy ang yaman ng kulturang Pilipino sa makabagong panahon. So, dati yung mga nagagawa natin ngayon, hindi nila nagagawa. Kumbaga, ang laki ng pagbabago pagdating din sa teknolohiya. Naging mas malawak yung kaalaman ng Pilipino pagdating sa mga paggawa ng mga tula, poetry, kung saan nila isinasalaysay yung mga nararamdaman nila noon. So, dati, ganun yung gawain nila, tayo ay ganun, mas nagkaroon ng malawak lang na kaalaman. Saan pwede na natin i-post sa mga social media accounts, pwede na rin natin gawa ng mga story sa mas madaling paraan. Naging malawak yung kaalaman natin sa paggawa ng tula, o yung mas maraming o mas napadali yung makalaman natin about sa sinaunang panahon o yung mga naging pangyayari. So, before we end our topic for today, so I give you an assignment. Identifying representative text from the Philippines, instructions. So, we have 1. Choose 3 literary texts from the Philippines that are considered important or representative. So, number 2, for each text, give the following. We have title, author. Pag kilala niyo yung author, pakilagay. Ganun din ang type of form, kung novel ba siya, poem, epic play, at other kinds of Philippine literatures, yung mga aspect. So, bakit ba importante yung novel na ginawa or poem na ginawa ninyo? Ano ba yung mga natutunan nyo? Ano ba yung naidagdag na kaalaman nito sa atin? Bakit paano natin papalawakin yung ating mga kaisipan pagdating sa pangyayari noon? So, kailangan nyo gawa ng 1 to 3 sentence. How to submit, send to my Google Drive that I post it. So, that's all for today. Thank you for listening. Have